The third way how we cure the problem of backsliding is by dearly responding to God's love through obedience. Yan, ang halaga ng obedience sa Panginoon no? Okay. Kasi ito yung nagbabalance nung expression ng pag-ibig mo sa Panginoon. Like what we have studied last time. One of the main cause bakit sometimes nararamdaman natin na parang ang layo na natin sa Panginoon is hindi na rin natin personally nararamdaman yung ating tamang response doon sa pagmamahal na pinaparamdam sa atin ng Panginoon. Okay? Napaka-consistent kasi nung expression ng love ng Panginoon in any situation or in every circumstances. Very obviously we can feel the presence, the love ng Panginoon sa atin. Now, kaya sabi nga ng isang phrase na nabasa ko, love begets love. Okay. Naniniwala ba kayo? Pastor Gary, ano masasabi mo dun sa phrase na to? Love begets love. Yung host natin, pwedeng forward yung ating slide, please. Yan. Love begets love. Ano ang masasabi mo dyan? Yung nabanggit sa President chapter 4 Patunano na because God love us first, so we love. So kaya the more na minamahal tayo ng Panginoon, tayo ay umibig to the same to other Christians, kung atin din ipapadama ang pag-ibig ay tayo ay makapadama din ng pag-ibig dahil sa pag-ibig na pinadama natin. Ano ba? Gumano na naman yung signal ko. Salamat, Pastor Gary. That is nalinaw na palanaw, ano? Tama, no? Brother Rico, how about you, Brother Rico? Well, ano ang palanaw mo dito sa love begets love? Parang totoo to eh. Parang totoo talaga eh, no? Yes, Pastor. Yung sasabing reciprocal response of love, ibig sabihin, Yan, tama. para bang boomerang ba? Oo. Sa'yo, na pag nagmamahal ka sa ibang tao, mamahalin ka rin nila. Ayan, tama. Galing. Praise the Lord. Tama, no? Parang tinuturo nito nung praise na to, no? Kapag daw nag-express ka ng o nagpakita ka ng pagmamahal, nagpadama ka ng pagmamahal, no? Nagge-generate daw ito or nagpo-produce ng mas maraming pagmamahal in return, ano? Yan. Kaya sabi dun sa definition niya, it means that when you express love, kindness, or affection toward others, it often leads to a reciprocal response of love and positive emotions. So, pag nag-express tayo ng love, ng kindness, or ng affection, it will lead to the reciprocal response, no? Kaya, napakahalaga nito eh. So, what do you think is the main cause? Bakit tayo napapalayo sa Panginoon? Based on your experience, what is normally the reasons or the cause
Bakit ang isang Kristiyano ay napapalayo sa Panginoon? Ayan, no? Tanong, sino tong naka-Realme? Realme RMX. Paki-open na yung camera nyo kasi simula na po ang ating session, ano? Mahirap magturo ng walang estudyante. Yan, ito ang disadvantage ng online. Okay. So wala tayong matawag, ano? Ba't isa-isang nawawala yung ating mga estudyante? Okay, are you following? Are you following? Naku, wala yata akong internet, Hello? Okay, yan. Nag-respond si Brother Rico. So, now, kaya alam niyo 'di ba sa relationship, kaya nga palagi nating sinasabi, mas madaling mahalin yung taong may expression din ng pagmamahal, no? Kaya kasi yun talaga yung tendency. Love begets love. Now, doon sa ating binasa, sabi nga si Jesus Christ kasi nagturo nito actually. Okay, sabi ng Panginoon, if you love me, you will keep my commandments. Okay? Yun yung binasa ni Sister Cecil. Now, dyan sa FBCF, ano ang inyong pananaw doon sa tinuturo ni Jesus Christ na, if you love me, you will obey my commandments? Simula tayo kay Brother Ira. Pastor. Yan. May mga kasama ka na dyan pala, no? Doon nga sa mga kasama mo, Brother Ira, total may internet naman sila. Sabihin mo nga mag-login sa link. May internet naman kayo dyan. Kasi masyadong maliit dito sa screen, Okay, Brother Ira. Okay na ba yung mo? Hello po. Yan. Sige. Anong tanong po, Pastor? Medyo Di ka ba nakikinig? nag-choppy medyo. Okay. Sabi ng Panginoon, if you love me, you will keep my commandments. Halimbawa, ikaw yung kausap ni Jesus Christ dyan ngayon. At ito yung sinasabi sa iyo ng Panginoon. Ira, if you love me, you will obey my commandments. Para sa iyo, ano yung gustong iparating na mensahe ng Panginoon? Yung expression natin ng pagmamahal sa Panginoon is by keeping the commandments of God sa ating puso at sinusunod to sa ating buhay. Oo, pwede, no? Okay. Sister Cecil, ikaw naman. Salamat, Brother Ira. Sino ba yung mga kasama mo dyan sa church, Brother Ira? Ate Kleng at si Ate Richelle po. Si Rachel kanina naka-online pero tinanggal niya. Sabi, pakituruan mo nga sila gamitin na lang yung link para mas connected sila. Kasi, Pastor? Magkakaroon ng feedback kasi. Feedback? Apa, na lang, connect lang sila pero gagamitin mic dito sa Dasma. Okay, sige. Sige, Sister Cecil. Para sa'yo, kinakausap ka ng Panginoon ngayon. Kaharap mo siya, sinasabi niya sa'yo, Cecil, if you love me, keep my commandments. Paano mo maiintindihan yun? Yung sinasabi ng Panginoon. Para sa'yo, ano yung sinasabi ng Panginoon? Yung sinasabi po ng Panginoon yun is dun po natin napapakita na talagang nakikinig tayo sa Panginoon kasi kung talagang mahal natin ang Panginoon, susundin natin yung utos niya. Ayan, tama, no? Totoo yun, Thank you, Sister Teacher Cecil. Maraming salamat. Now, pero sa realidad,
Kasi siguro, I will assume, 90% of Christians, if not all, alam to no? Alam tong verse to no? Tama kaya? May 90% kaya ng Christianism, mga Kristiyanong totoo, alam tong sinasabi ng Panginoon na to. Ano sa palagay mo, Pastor Gary? Yes, Pastor. Marami ang Nakakaalam nito, no? So, oh, pero sa kabila ng lahat, bakit, according to survey, 80% ng totality ng Christians are backslider. Ano kaya ang nagiging cause? Dahil ba hindi na sila minamahal ng Panginoon? Kaya yung respond nila ay nawawala na rin yung pagmamahal? If love begets love, at consistent yung love ng Panginoon, no? Dinescribe natin last time, love ng Panginoon, hindi nagbabago because He is not changing. He's a God who is not changing. So why, according to survey, that 80% of Christians, member of the body of Christ, the universal church, are backslider? Isipin mo, 20% lang pala yung totoong mananamba. Yung iba alam, yung iba hindi nila alam na ang layo na nila ng puso na nila sa Panginoon. Ano kaya ang dahilan? Para sa akin lang, dahil nga is mayroon talaga diyan maiwasan as bilang tao lang na ma-offend sa isang kasama dahil nga is yung kasama niya sa church is mayroong attitude na hindi niya gusto. Kaya ang cause is nagiging backslider siya. O kaya yung Okay. Aray ko, sakit o sa kaya tenga. sa Lakas ng volume nyo. kung gaya rin sa akin na naging backslider ako, hindi yung sa pag-offend ako, ang naging cause rin ng isa kong pag-backslider. Kaya parang bang nawala yung pagiging obedient ko sa commandment ng Panginoon na if you love me, keep my commandments. Dahil rin sa, yun na nga, wala nga ang simbahan nga doon sa San Quintin. At ayaw ko rin talagang i-compromise yung faith ko. Kaya yun ang naging tawag sa akin, backslider na. Then ayaw ko rin talaga magsimba sa GIL sa ano pa yung Church of God o kung ano-anong religious yung mga Christian group. Kaya isa rin yun sa mga cause na nagiging backslider. Yun lang yung Okay. Pastor Gary, ano masasabi mo doon? Is it real? No? Totoo, realidad yan no? Yung iba na may mga problema sa loob ng simbahan na nagko-cause ng backsliding, no? Pero yung point kasi na pinag-aaralan natin dito, nagkulang ba ng pag-ibig yung Panginoon sa kabila ng mga sitwasyon natin? Para yung pag-ibig natin ay manlamig at hindi tayo maka-respond ng tama? Pastor Gary, ano sa palagay mo? ang ano naman ang katotohanan, yun nga, yung Panginoon ay hindi nagkukulang ng pag-ibig sa atin. So it is always the believer na kung saan ay yung kanilang pag-ibig sa ating Panginoon hindi ibigay sa ating Panginoon. So, kagaya nung nabanggit ni Sister Kinsley, isa sa mga cause. But then, yung isa sa mga dahilan pa ay yung aking personally, yung yung kung dapat na nila o dumating na sa kanila yung pag-ibig ng Diyos. Kasi kung talagang nadamat talaga sila na kung saan ay napupwede doon yung totoong pagsampalataya sa ating Panginoon, ang karamihan nila ibabalik doon sa akin personally, doon pa lang sa
natanggap nila talaga o naranasan nila talaga ang pag-ibig ng Panginoon through the grace of salvation. Pusa lang nila yun, naturally lang nila yung ibaba Panginoon. Okay, salamat Pastor Sige. Gary. So in short, sinasabi ni Pastor Gary, kung hindi ka pa talaga naliliwanagan, hindi mo pa naiintindihan na mahal ka ng Diyos, those are just excuses, no? Lalabas yun na those are just excuses. Kasi, ibiblame mo ba yung Panginoon dahil sa ugali nung kasama mo sa church? Kasi yung pag-ibig ng Panginoon, hindi naman nagkulang sa'yo eh. Eh bakit idadamay mo siya doon sa ugali nung kasama mo sa church? Ano naman ang kinalaman ng relasyon mo sa kanya? Eh, hindi naman siya nagkulang ng pag-ibig sa'yo. Tama? Brother Ira, brother, ano sa palagay mo? Dapat ba na isisi natin sa Panginoon yung mga tulad ng experience ni Sister Cleng kanina, silang kinuwento? Ibabalik mo ba sa Panginoon yung hindi mo nagugustuhan na experience sa mga taong kasama mo sa church? Deserve kaya ang Panginoon nun? Hindi po. Bakit? Bakit Kasi hindi? siya una nagmahal sa atin. And hindi nagkamali ang Panginoon na ialaw ang mga bagay na yan para ilayo tayo. Hindi natin ipakita yung pagmamahal sa Panginoon. Okay, Ano tama, kasi, tama. tawag ito? Isa sa mga utos ng Panginoon talaga, kahit may iba-ibang ugali tayo, kailangan nating mahalin talaga ating kapatiran eh. Ayan, tama. So, in short, excuses lang yan, ano? No, kasi minsan nga may nagpaalam sa akin, Pastor, payagan niyo po ako, hindi muna ako magsisimba ngayon. Kasi parang feeling ko, hindi ako worthy magsimba. Okay, yeah, sige. Narinig niyo na yan, no? Madalas na excuse yan, ano? Kasi feeling ko, Pastor, hindi ako worthy magsimba ngayon eh. Okay, sige. Pag-usapan natin yan. Brother Rico, ano masasabi mo dun sa expression na yan? Hindi ako mag-church kasi hindi ko feel mag-church ngayon eh. Yan. Okay, sige. Sa akin, Pastor, no, ang simbahan kasi, ang pagsisimba or ang Christian life, no, Oo. individual pan kasi yan eh. Individual needs ng being Christian. Ngayon, yung mga external factors na mangyayari sa simbahan, yung sa mga kasamahan, sa pastor, sa takbo ng simbahan, ibig sabihin yung pamalakad, yung mga gawain, external yan eh, para sa akin eh. Ako, Okay. individual ako, hindi ko papansinin yan. Ibig sabihin, focus lang ako sa pagmamahal sa Panginoon. Alam ko, nandiyan ang Panginoon, alam ko ano yung mga utos niya. Ngayon, ang mga ibang tao kasi is, more on physical sila, no? Ibig sabihin, tinitingnan nila yung katayuan ng simbahan. Halimbawa, ako, matured Christian ako, halimbawa lang, no? Wala na akong masyadong maintindihan, wala na akong makakain, wala na akong, iba na ang tingin ko sa simbahan ito. Meron ganun eh. So, nagbabackslide siya. Nagbabackslide. In a sense na kulang yung kanya, kulang ang Okay. intindi niya sa simbahan. Pero mahal niya ang Panginoon. Mahal niya ang mga utos. Alam niya lahat yan. Pero on the physical side, yun ang isang tinitingnan ng mga Christian iba. So, Okay. yun ko, Pastor. Sige, salamat Brother Rico. Ang lawak nung pananaw na insinyur ni Brother Rico, no? Tama. That is unavoidable. There is a physical aspect of our Christian life that from time to time talagang challenge, no? Challenge tayo eh. Okay, so sa palagay niyo ba
nakakatulong sa atin yung mga challenges na pinaparanas ng Panginoon para lang ma-prove natin na nagmamahal ka sa Diyos. Kasi yung mga challenges may tamang responses din yan eh, tama? No? And how you respond to every circumstances, no? Matters to God. Kasi hindi mababago yung patakaran ng Panginoon eh. Kasi concrete to eh. If you love me, you will obey my commandments. You will obey my teachings, ano? You will obey my rules. Okay, sige, paano natin how we are going to put it into balance? Since unavoidable yung mga circumstansya, yung mga challenges from day to day in all walks of life, no? Talaga may challenges. Pero kailan natin may ko-compromise yung love natin sa Panginoon habang consistent yung love ng Diyos sa atin? Kasi sabi nga, love begets love. Nakukuha niyo ba yung pinag-aaralan natin? This is doctrinal and yet very practical. At problema to ng maraming Kristiyano. Sabi nga ni Brother Ego kanina, ayaw nila doon sa simbahan, marami silang ayaw sa simbahan, marami silang ayaw doon sa mga members. Perhaps ayaw nila doon sa pastor. Hindi ako natututo dyan sa pastor na yan. Wala akong makain. Okay? Wala akong nakakain dyan. Hindi ako nag-grow. So, well, kailan natin nagko-compromise? Kailan natin nagko-compromise yung ating tamang response sa pagmamahal ng Panginoon? O teka, meron dito nag-chat babasahin ko sa inyo. Kayo na magaling to. Kay Brother Mark Lorenzo, sabi niya, magsimba pa rin, Pastor, kahit pakiramdam na di worthy. Dahil ang ating worthiness ay di nakasalalay sa atin, kundi sa Panginoong Jesucristo. Wow, tama, no? Sa backsliding, it's either hindi talaga nakatagpo ng pagmamahal ng Lord o ayaw sumunod sa Diyos dahil ang pagmamahal ay may pagsunod. Nakakatulong ang challenges, Pastor. Every sin, fall, situation, good or not so good, is allowed by God for His glory. Oh, tama, no? Salamat, Brother Mark. Brother Mark, by the way, is listening. Hindi ko lang alam kung nasa biyahe siya ngayon, but he is listening right now. Tama, no? Bakit mo i-compromise yung love mo sa Panginoon? Kung sa bawat circumstansya ay ipararamdam mo sa Panginoon na parang hindi na muna kita mahal ngayon kasi naiinis ako. Hindi na muna kita mahal ngayon, Panginoon, kasi napipikon po ako. Alam niyo ba? Kung ginawa yan ng Panginoong Jesucristo sa atin nung naandito siya sa lupa, wala tayong kaligtasan ngayon. And a time, he can give up doon sa cross, no? Para kanino ba yung ginagawa niya na? Para kanino ba yung, kaya sabi nga natin, no? That is the deepest expression of love, the cross of Calvary. Tama? Kung kukuhain natin yung pananaw na senior ni Brother Rico at pinagbasihan ng Panginoon yung physical aspect, no? Yung physical aspect. Sa tingin mo, hindi bababa si Jesus Christ dun sa cross? Brother Ira, ano sa palagay mo? Sa sobrang tigas ng ulo ng tao, sa sobrang hindi karapat-dapat ng tao, sa tingin mo ba, titiisin ni Jesus Christ yung lahat-lahat dun sa cross para lang ipatunayan sa iyo na mahal ka niya? Kung ako talaga yung Pastor, kaya kaya natin si Jesus Christ. Niisip ko, ako lang din yan. Hindi ko rin kaya kasi kung nakikita ko yung story ng Israelites kung gaano katigas ang ulo. Ngayon, sa Kristiyano naman din, nakita niya na lahat tapos ganun pa rin. May nakita niya yung pagmamahal. Ano pa rin? Di ba? Let's look at now the practical side of this command. Kasi this is a command eh. Sabi ng Panginoon,
if you love me, you will obey my commandments. So kapatid, yung kasing, yung mga sacrifices kasi, is part of Christian life. And there is a lot of verses in the Bible na tinuro yun ng Panginoon. Yung pag-ibig kasi may pagsasakripisyo. Okay? Yung pagmamahal ay talagang may kalakip na pagbibigay ng sarili. Hindi ito yung pag-ibig na tanggap lang ng tanggap. Okay? Kasi ang nangyayari, ang tendency kasi ganito eh. Magmamahal lang tayo kapag kami minamahal tayo. Tama, no? Yun yung kultura eh. Yun yung prinsipyong itinanim sa isip natin. Yun yung prinsipyo na nakagisna na sa mundong ginagalawan natin. Kaya yun yung prinsipyo na gusto nating umiral. Okay? Kaya nga dyan sa church eh, di ba? Ang close mo sa church, yung mga taong pumapansin sa'yo. Yung mga taong ayaw sa'yo, yung mga taong malamig sa'yo, hindi mo masyadong pinapansin kasi bakit ko naman bibigyan ng panahon to eh? Ang cold nga nito sa akin. Well, I mean, we are looking the dangers of this study. And then, makikita mo na lang isang araw ang sarili mo, nagre-rebelde ka na sa Panginoon. Because backsliding is rebellion to God. So sino ang lugi? Sino ang talo? Yeah, kasi na-compromise natin yung love na dapat sa Panginoon. No? Nakalimutan na natin na dapat willing tayo to face every challenges, to sacrifice our time, to sacrifice our emotions na kasi pagka umunawa ka ng tao, may emosyon eh. Mahirap, mabigat, no? Lalo na may assessment ka, hindi naman to dapat pag-aksayahan ng panahon eh. Pero hindi. Sa tingin mo ba dapat tayong pag-aksayahan ng panahon ng Panginoon? From glory to earth? From glory to earth. Yeah. Para lang ibigyan ng oras yung mga taong di naman karapat-dapat. I know. Yeah. Kasi lalabas ganito eh. Kalabisan ba na utusan ka ng Panginoon? Na kung mahal mo ako, sundin mo yung pinag-uutos ko. Naiintindihan kasi ng Panginoon yun eh. Kaya alam niyo ba, isa sa dahilan, natutunan ko sa theology, share ko sa inyo. Isa sa dahilan, bakit ni-require niya pa yung sarili niya na took on the human flesh? Except sa mga theological reasons, of course, di ba? Sa incarnation, kailangan niya kasi kinakailangan niya tuparin yung Old Testament promise niya kay David na mula sa kanya ay manggagaling ang Mesiyas. Kaya through Joseph, no, nagaling sa lineage ni David, ay natupad niya yung propesya sa Old Testament. Pangalawa, para maging sympathizing high priest siya. Nakita mo yung term to become a sympathizing high priest. Bakit? Kasi through his human experience, no, through his sacrificial love, mas madali mo na ngayong maintindihan na mahal ka ng Panginoon, na nakikiramay siya sa'yo. Na makikidalamhati siya sa mga dalamhati mo. Are you following? Kaya nga sa Hebrew, sabi niya, para maging sympathizing high priest ako. Na nakakaintindi, di ba ang sarap nung pakiramdam na tumatawag ka sa Panginoon mo ngayon kasi alam mong naiintindihan ka niya. Dahil naramdaman niya lahat ng nararamdaman mo ngayon nung nandito siya sa lupa. That is for our own advantage. So sana ibalik natin yung tinuturo ng Panginoon. Kasi hindi naman to iuutos ng Panginoon kung hindi natin kaya eh. Tama ba? May point ba yung sinasabi ko? No. Yung context kasi nito, kapatid, pag pinag-aralan mo to, tinuro niya to bago siya tuluyan ng lisanin to mga disipulo na napamahal na sa kanya. Mahal niya to mga disipulo na to eh, di ba?
Now, in response, ano ginagawa ng disipulo? Pinaparamdam din nila the best of their ability na mahal ka rin namin, Panginoon. Kaya by this time, tinuruan sila ng Panginoon. Okay, sige. Kung talagang mahal ninyo ako, sundin ninyo yung pinag-uutos ko. Bakit? Kasi aalis na siya eh. Siguro, mas madaling sundin yung pinag-uutos ng Panginoon habang magkakasama kayo. No? Parang tayo, no? Parang tayo sa mga magulang natin. Pag magkakasama tayo, ang dali lang sumunod sa nanay tsaka sa tatay, no? Oh, Gary, hugasan mo yung plato, ah. Naandyan si nanay, naandyan si tatay, maghuhugas ka. Pero iba ang usapan pagka binilin lang sa'yo eh, di ba, Pastor Gary? Brother Ira? Brother Mark? Pag binili lang sa'yo, okay, Gary, ikaw ang maghuhugas ng plato, ah. Ira, ikaw ang ikaw maglilinis ng garahe. Mark, ikaw ang maglilinis ng bahay. Rico, ikaw maglaba lahat ng labahan natin. Aalis ako. Pagbalik ko, okay na yan, ha? Now, honestly, pagalis ba nung tatay mo na nagbilin, ginawa mo yung pinag-uutos niya? Ha? Hindi. Ikaw ang masusunod. Di ba? Ano yung tumatakbo sa isip mo? Hugasan ko yan. Pero in my own terms. Kung kailan ko gusto, hugasan ko yan. Lilinisin ko yung bahay kung kailan ko gusto. Ang importante, bago siya bumalik, magagawa ko yan. Nakita niyo yung prinsipyo. Ha? Nakita niyo yung logic. Yun yung nangyayari. Kaya tuloy, tayo lugi. Kasi nung inutos to ng Panginoon, sundin mo yung pinag-uutos ko, it requires consistency. It requires consistency. Okay? Hindi po pwedeng kung kailan mo lang gusto. Nakuha niya yung ating aralin. Kasi aalis na siya eh. Kasi gano'n naman talaga, no? Gano'n naman eh, di ba? Yung iba kasi medyo impulsive lang pag mabilis lang mag-express ng nararamdaman, pero pag lipas ng oras, nakakalimutan na. Or may sitwasyon na magitan, nawawala na yung naipangako natin sa Panginoon. Now, babalik tayo dun sa tanong na pinag-aaralan natin. Are you going to blame God dahil sa circumstansya na na-experience mo? Habang hindi naman nagbabago yung pag-ibig niya sa'yo? Kaya yung tanong dito sa pinag-aaralan natin, napakahalaga eh. Who am I not to love God? Balik tayo sa sarili natin. Sino ako para hindi magmahal sa Panginoon? Kasi nga, every act ng paglayo sa Panginoon is an act of rebellion, which is very contrary doon sa challenge ng Panginoon sa atin. If you love me. Kabaligtaran ng pag-ibig yun eh, yung pagre-rebelde. Napikon ka lang, ayaw mo nang mahalin yung Panginoon. Nag-init lang yung ulo mo. Hindi lang pumasa sa standard mo yung isang bagay. Iko-compromise na ba natin yung pag-ibig ng Panginoon habang very consistent yung pagmamahal ng Diyos? So that's yung talagang mind-blowing question to eh, no? So sa mga nakikinig ngayon, mga kapatid, what matters to God is your love. At wag tayong sideswipe na anyway, pwede ko naman palitan niya ng paglilingkod eh. No, mga kapatid, walang kapalitang pag-ibig. But God is always looking to the heart. Yeah. Naniniwala ba kayo nun? Yes. Yes, Kasi Pastor. Kasi utos niyo to eh. Yeah. This is a command. If you love me, obey my commandment. Obey my teaching.
Obey my rules. Yun yung sinasabi rito ng Panginoon. Kasi minsan pinapalitan natin ng ibang bagay. Nakita niyo yung, let me remind ko kayo doon bago tayo sa study question pupunta. Remind ko kayo doon sa church ng Ephesus in the Book of Revelation. Naalala niyo yung 7 churches doon sa Book of Revelation? Ang pinakamalapit sa katotohanan doon na very commendable sa Panginoon. Actually, yung Ephesus. Yung hindi yung Love Church. Yung Ephesus. Kasi ginawa nila lahat eh. There is already the expression of physical, sabi nga ni Brother Rico. Physical, in the physical aspect, halos perfect yung church eh. He can defend the truth, no? Hindi mapasok ng mga false teachers. Church, well defended yung church eh. Ibig sabihin, yung mga kapatiran natin doon, yung mga member, grabe mag-aral ng salita ng Diyos. Hindi sila maluloko, mga Nicolaitans, yung mga Naitans na mga nung araw, no? And even the Pharisees, hindi nila kaya yung pagdating sa doctrinal stand. Okay? When it comes to the ministry, ang sabi ng Panginoon, you work hard. Sobrang sipag nila, hindi lang average yung kanilang pagdating sa ministry. Nakakahiya nga sa atin eh, no? Compare tayo doon sa Ephesus Church. Tingnan mo yung attendance sa Sunday school natin. Tingnan nyo, natutuwa yung Panginoon dito. Ano to, prone sa backsliding to, yung ganitong attendance. The very first hour of God's holiday, wala ka? And then, paano mo sasabihin sa Panginoon, Lord, I love you. I am obeying your commandments. You see? Sometimes the cause ay yung, sabi nga ng isang, napakinggan ko yung speaker sa YouTube, sabi niya, the heart of the problem is the problem of the heart. Yun talaga eh. From time to time, let's check our heart. Kasi yan palaging pinagbabasihan ng Panginoon. Hindi yung circumstansya. Hindi yung dami ng ginagawa mo eh. Kaya sabi niya doon sa Ephesus, despite lahat ng magagandang ginagawa nila sa Panginoon, ano ang sabi ng Panginoon? Ano yung problema sa Ephesus? Brother Rico, natatanda mo pa yung sinabi ng Panginoon doon sa church ng Ephesus? Or anybody, sino nakakaalala? Ano yung sabi ng... Love. Ha? Nakalimutan nila ang unang pag-ibig sa Panginoon. Ayan! Isipin mo, halos semi-perfect na yung church. When it comes to ministry, when it comes to doctrine, when it comes to fellowship, wala na. Okay, solve yung Panginoon. Pero pagdating sa pag-ibig, sabi ng Panginoon, kinalimutan niyo ako mahalin eh. Pero, parang nakakapuzzle, no? Nag-ministry kami, Lord. Nag-aaral kami ng doctrine mo. Nagpe-fellowship kami, nananalangin kami, Panginoon. Hindi ba expression of love yun? O, pag-isipan niyo mabuti, ha? Sabi ng Panginoon, kinalimutan niyo akong mahalin. Pwede pala yun, kapatid. Na habang nasa ministry ka, busy ka, ang dami mong ginagawa. Brother Mark nga, nag-workshop ngayon, nagpe-preach. Si Brother Ira, mo, to the point of exhaustion, nagpahinga na nga sa deacon, napapagod na rin sa ministry. Pastor Gary, from Pangasinan, grabe inabot na experience sa Pangasinan. Ngayon, nasa Kabuko, puro problematic din ang Tapos at the end ng mga ginagawa natin, ito yung sasabihin ng Panginoon. Hindi mo ako minahal eh. Posible pala yun? Kasi, let's be honest, compared to the Church of Ephesus, ang layo natin. Ang layo ng mga churches natin today. Hindi lang dyan sa Dasma, hindi lang dyan sa Kabuko, hindi lang dyan sa IBF. Ang layo, tama?
theologians na ba kayo? Gaya ng mga taga-Ephesus na kaya nyo nang mag-refute ng mga sound doctrine na mali nga lang. Pag pumunta si Joel Austin dyan sa church na, kaya mo bang i-refute si Joel Austin? O yung dating daan, pag pumasok yung dating daan dyan, o Iglesia ni Cristo, kaya mo bang i-refute? Yung ministry mo ba, nagpo-flourish? Disiplinado ba yung mga tao pagdating sa time sa ministry? Yun yung mga katangian ng Ephesus Church eh. Sunday school nga lang, hindi tayo magkasundo eh. Oh. Kinakailangan pang pagalitan, kinakailangan pang kausapin uli. Isipin mo, out of 70, ilan lang ang nasa Sunday school? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7? Out of 70? 1%? E di, paano natin i-justify yun? Kaya isa sa pinag-uutos ng Panginoon, wag nating kakalimutan ng pagtitipon. Yan, that's the problem. The problem of the heart. Kasi yung susunod na mga sasabihin nila are all excuses. Kaya balik tayo mga kapatid. Balik tayo. Pag sinabi kasing love, may obedience, may action. Okay. Nasusundan natin? Hindi na mahalaga sa Panginoon kung ano yung pinagdadaanan mo. Kasi naiintindihan naman ng Panginoon yun eh. Tutulungan ka naman ng Panginoon doon eh. Ang napakahalaga sa Panginoon, sa bawat sirkumstansya, hindi mo nakakalimutan na mas mahalaga siya. No? Mas mahalaga siya. So this is the principle na gusto ko i-share ngayong umaga. Responding to God's love is an active act. Active act yan, ha? It propels us toward a life aligned with His will. No? Pasisiglahin ka nun na palagi mong nagagampanan yung naisin ng Panginoon. Kaya, simula sa araw na to kapatid, kalimutan nyo na yun. Ay, offended ako, hindi ako magsisimba. Jesus Christ nga, offended din sa atin, pero di naman bumaba sa krus eh. Kaya Panginoon eh, no? Okay? True love for Jesus is not just a sentiment or emotion. Dito maraming nakukulong sa pagkakamali na to eh. It is demonstrated or it is shows, it is validated. Tandaan nyo to, validated through a life that aligns with His teachings and commandments. Yan. Kapag ka hindi akma doon sa tinuturo ng Panginoon, kalimutan mo na yan, nararamdaman mo. Hindi totoo palagi ang emosyon natin, ang sinidikta ng emosyon. Sabi ng Panginoon, ingatan ninyo yung puso nyo, mapanlin lang yan. Ha? Ituturo ba ng Panginoon nyo kung di totoo? Kailangan yung validation ng nararamdaman natin ay umaakma doon sa katotohanan ng katuruan na sinusunod natin. Tama? Let me give you an example para during time na struggle tayo sa finances dyan sa church. Brother Ira, siguro nandiyan ka na ng mga panahon na yun, no? And then, ang challenge ng Panginoon sa church, go to missions. Ang respond ng marami, basta di natin kaya mag-mission, wala tayong pera. Sabi ko, mahalaga pa ba yun na may pera tayo? Sa pananaw natin, kung magiging practical, oo. Sabi nga ng maraming pastor, we cannot go around without the round. Pero ikukompromiso mo ba yung pinag-uutos ng Panginoon dahil lang meron kang sariling pananaw? That's a danger eh. Kung minsan, ganito ang nangyayari kapatid. Yung pananaw mo na yung mahalaga. Hindi na yung tinuturo ng Panginoon. Ayan? So we stand, no, hindi. Ito yung sabi ng Panginoon eh. You go, you preach the gospel, you go to missions. Sabi niya. But pagdating sa dulo, sabi nung Matthew 28, verse 20, Brother Ira, ano sabi pangako ng Panginoon doon? I will always be Always with be you. with
till O the end paano of the age. babalanse nyo? Walang pera in church, pero sabi ng Panginoon, kasama mo ko. Ano yung napipili mo? Ihintay mo pang magkapera yung Panginoon? Ano? Para as if bibigyan mo ng kondisyon yung Panginoon, Lord, padala ka muna ng pera bago kami mag-mission. That's wrong. That's wrong. Sapat na sinabi ng Panginoon, kasama mo ko. Sasamahan kita hanggang sa dulo ng panahon. Tama? Mali. Because you do not understand first. Tama, may obedience, sumusunod tayo. Pero naiintindihan mo ba yung ginagawa mo? Kasi may sumusunod, pero mali yung nagiging paraan. Sumusunod tayo out of love. Ngayon, bakit? Kasi hindi naman ganyan yung pinapagawa ko eh. Napapagod ka, nawawalan ka ng gana, magigising ka na lang isang araw, ang layo mo na sa Panginoon. Kapatid, gamutin na natin ngayon yan. Kasi una-una, kapatid, intindihin mo yung pinapagawa ng Panginoon. Huwag mong ibase sa emosyon mo o kung paano mo ito nauunawaan. Ang importante, sinusunod mo yung gusto ng Panginoon, hindi yung gusto mo. Kaya kanina, di ba? Simpleng illustration. Gary, sabi ng nanay, sabi ng tatay, hugasan mo yung plato pag alis ko. Oh, nay. Pag alis ng nanay tsaka tatay, si Pastor Gary nag-cellphone. Ganun ba yung pinapagawa ng Panginoon? Hindi niya muna inugasan. Mamaya ko na ito hugasan. Teka, mag-Facebook muna ako. Now, yung pagitan ng mga minuto at mga oras na yun, hindi mo alam. Pero nakita na yun ng Panginoon. Tama? Kaya pag hindi mo, the point is, kung hindi mo sinunod yung eksaktong pinapagawa ng Panginoon, you will going to have problem. Kasi sabi ng Panginoon, ugasan mo na yung plato. Hindi, mamaya na, nag-Facebook muna ako. Noong nag-Facebook ka, ayun na, ano na nangyari ng mga oras na yun. Hindi mo pa alam yun, pero alam na yun ng Panginoon. Kaya sabi niya, hugasan mo na ngayon. Ayun sabi ng Panginoon, sumunod ka na ngayon. Kasi pag nagpabukas ka pa, alam mo ba mangyayari bukas? Alam na yun ng Panginoon. And besides that, yung expression ng love ang kinompromise mo. Yung obedience. Kasi it take necessary action. Palaging may urgency yun. Kasi God's timing is perfect. You get the point? You get the point now? Kaya this verse, napakasimpleng basahin. If you love me, obey my commandment. Now, kailan? Saan? You see? That's the problem. Now, kapag hindi natin na-meet yung standard ng Panginoon, yung oras ng Panginoon, yung ine-expect ng Panginoon, in between those hours, those days, and those times, you will going to have a problem. That will cause you to rebel against God. Hindi mo alam, nagkukos na yun ng rebellion against God. Let's set an example. Okay, biglang tumating yung nanay mo. Nakalimutan mo na maghugas ng plato. Napasarap ka na sa Facebook eh. Ano sa palagay mo ang magiging reaction ng nanay mo, Pastor Gary? Hindi mo alam kung kailan siya babalik eh. Bigla siyang dumating agad. Hindi siya ina-expect mong oras. Ano sa palagay mo ang magiging resulta nun? Tsaka ka pala maghuhugas. Look at I would like you to remember the parable of the 10 virgins. Kung kailan dumating na yung hinihintay nila, tsaka lang sila kukumahog na maghanap ng oil. Although, contextually, pwede. Although theologically, it's about your being part in the wedding feast. Pero may consequence eh. Yan. At pinakamasakit nun, kapatid, you rebel against God. Holy yun kasi eh. Holy yung nagsasalita eh. Holy yung nag-uutos. Powerful yun.
Almighty God, all-knowing God, all-encompassing God, the owner of heaven and earth, your creator, your savior. Kaya karapatan niya na sundin, not in your own terms, but according to His will. Okay, ang ganda, no? Sige, sige. Sige. Lapit na yung ating oras eh. Oh, actually, tapos na, pero may 2 minutes na lang tayo. Punta tayo dun sa ating study question, Brother Ira. Next slide, please. Next slide. Nawala yung screen sharing mo, kapatid. Naku, nasira pa yata. Okay. Ayan. Sige. Study question number 1. Sino pa ba nandiyan? Sister Cecil, number 1. Number 1. Oh, nawala na yata Sister Cecil. Oh, Brother Ira, ikaw muna. Then number 2, si Brother JR, pwede sa number 2. Number 1, how does obedience to God's command show us our love for Him, and why it is an active response rather than a passive one? Sige. Ano sa pananaw mo, Brother Ira? Lang. Active response, no? Obedience eh. Hindi pwedeng passive, no? Ay, nagko-contemplate pa. Brother Edward, number 2 muna. Number 2, Brother Edward. Habang ino-organize pa ni Brother Ira yung kanyang thoughts. Okay. Number 2. Number 2, what are some areas in your life where God's love is compelling you to greater obedience? And how can you align your actions with His will? Oh, yan. So, lalo na ngayon to si Brother Edward, nagba-Bible school na rin to, no? Yan. At tingin mo, yung talagang itinutulo ka ba ng Panginoon doon for a greater obedience? Hindi pa enroll, Pastor. Oh, hindi ka pa nag-enroll. Malilate ka na. Magma-March na. Enroll na ba't hindi pa nag-i-email? Hintayin mo lang. Sige. Ano masasabi mo, kapatid? Paano mo i-align yung action mo sa will niya? Paghihintayin mo ba siya? By His, the truth of His word. No, Pastor. Hindi po. Hindi natin siya pwede paghintayin. Because, kahit yung mga experience natin, hindi yun tatanggapin ng Panginoon. Okay. Dahil hindi mas worth ang Panginoon feelings natin, mga excuses natin. Kaya dapat yung pagmamahal lagi siya ang una. Yeah, praise the Lord. Salamat, brother. Salamat, Brother Edward. So, very good. Kasi nga dapat active yung response mo eh. Okay, sige. Brother Ira, how about you? Ayan, siguro na-organize na ni Brother Ira yung kanyang thoughts, no? Okay po. Hello? Okay. Klaro ka, klaro. Wait lang po, nagpipidback.
Ayan. Nag-feedback pa rin. So, hello. Okay. Dapat yung pagsunod natin, yung pagsunod kasi dapat ay patuloy na dapat natin yung pinapakita kasi to. At sinasabuhay dahil doon mo natin tas obedience kasi Hindi ko maano ngayon. Pero tama yung sabi niya, dapat patuloy. no? Patuloy nga po eh. Hindi yan parang paminsan-minsan lang. Hindi lang dahil walang nakakita sa'yo. Dapat patuloy itong pinapakita. Kasi yung pagmamahal ng Panginoon hindi nagbabago eh. Hindi ito nawawala. Hindi rin ito. Persistent yung pagmamahal ng Panginoon. So ang respond dapat natin yung patuloy na So, pagsunod hindi at lang pagmamahal. consistent, no? Persistent pa, sabi Persistent. ni Bran. Hindi lang consistent, persistent pa. Kaya dapat yung respond natin ay sa pagmamahal na pakita rin natin pagmamahal. Paano nga? Yung obedience mo daw, paano mo mapapakita? Dapat tuloy-tuloy. Yung sabi ni Brother Ira. Tuloy-tuloy nga po, hindi nagbabago. Okay, sige. Hindi by situational. Yan. Hindi by situational, but it's always be naka-focus ka sa pagmamahal ng Panginoon, hindi dahil sa nararamdaman mo. Hindi sa nagbabago. Ayan, sabihin mo kay Sister Cleng yan dyan. Usap kayo. Ayan, sige. Sino? Sister Cecil. Okay, Sister Cecil. Pili ka. Anong number gusto mo? Number 1 po, Pastor. Sige, go. Yung sinasabi po dito na dapat yung pagsunod natin sa Panginoon is active response. Patuloy tayong sumusunod sa Panginoon kasi yun yung utos niya na doon din natin napapakita yung pagmamahal natin sa Panginoon, yung patuloy tayong sumusunod sa utos niya. Yan. Tama, no? Hindi kapag walang snack, hindi na tayo magmi-ministry, no? Ay, ayoko muna mag-ministry, walang snack. Hindi dumating yung sponsor. Ay, ang init-init. Ayoko muna mag-ministry, ang init-init. Ay, nako, wala. Hindi naman ako binibigyan ng allowance ng church. Hindi na muna ako magmi-ministry. You see? Tapos yung Panginoon, isipin mo yung Panginoon, nasa sa harap mo. Habang ginagawa mo yan, ano kaya itsura? Ganun yung pa. May ganun? Kaya, tandaan natin kapatid, this is a cure para hindi tayo mag-rebel against God. Dapat, our respond to God's love is through active obedience. Active obedience. Tandaan natin palagi yan. So, magandang umaga sa inyo lahat. Diyan nagtatapos ang ating Sunday School ngayon. Wala na tayong oras. I hope to see you next Sunday. Okay? I hope to see you next Sunday. Tama ba? Ay, March na pala next Sunday, no? Brother Ira? Okay, sige. Isasama na lang natin sa meeting yung schedule. Diyan kasama pala natin si Mami, oh. Si Mami nandyan from Australia. Sige, God bless you today and continue to worship the Lord with gladness. Obey the Lord, no? Express your love to the Lord, no? At paramdam natin na siya yung pinakamahalagang persona sa buhay natin. Okay. Amen. Sige, maraming salamat. Hanggang sa muling pagkikita. Tayo ay Morning, magwawakas sa panalangin. Mami, Nena, pwedeng ikaw mag-closing prayer? Let us pray. Gracious God, Heavenly Father, tunay nga po na ikaw ang aming Diyos na tumatayo sa iyong mga anak na nagpapatuloy na pagbibigay ng aral to stand firm in the faith. Salamat, Panginoon, dahil tinuturoan mo din po kami na maging kaming active sa obedience sa iyo in any way, sapagkat hindi po kayo nagbabago, hindi po kayo natitinag ng anumang circumstances. Sabi nga po sa Galatians 6:9, huwag kayong mahimagod sa paggawa ng mabuti. Salamat po, Panginoon, sa aming Sunday School at sa mga recipient, Panginoon, ng iyong mga aral na nawa, Diyos, maging maipamuhay namin ito. Not only God, nakikinig kami, kundi sa pagsunod po ng iyong mga ninutos.
If you love me, keep my commandments. Yan po ang utos mo sa amin na hindi pa namin pwedeng itanggi ano man ang circumstances na meron kami. Let us, Lord, help us to do your will and always to be active in obedience in you. Salamat Panginoon sa araw na ito, sa mga natutunan namin aral. Nagsisilbing patunay Panginoon na kayong mga ay iyong minamahal. Ang dinadalangin namin pinisasalamatan sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you and God bless you.